Sinasabi ni Earl Asher na ganun din sa kanya, kailangan niyang tapusin ang kanyang spell bago siya maabot ng kanyang mabilis na blade. Dahil sa acknowledge sa mga panganib ng pagpasok sa close quarters combat na may isang swordsman, ang kanyang mga kawani ay specialized sa pagcasting speed reduction at magic power amplification. Gumamit si Earl Asher ng soul debilitation, tinatanong at sa isip-isip ni Piaro na nagbubuklod ba ang magic. Sinusubukan niya na kontrolin ang katawan niya, hindi ito kalugod-lugod. Plano niya ba ipagpatuloy na subukan ng mga tubig habang nagtatago? Sinasabi ni Earl Asher na hindi lang ang kanyang magic at madali lang din niyang na-detect ang totoong katawan niya. Hindi ito pwede, ginamit ni Earl Asher ang Ice Tornado para ikulong si Piaro. Kung gusto niyang harapin ang isang mahusay na kalaban na tulad niya, kailangan niya ng preparation time. Kailangan niya munang ng karagdagan na oras, ang dalawang spells na ito ay A-class magics, pero dahil nagsama siya ng iba't ibang katangian, dapat doble ang mga epekto. Kaya dapat 5 segundo para ma-recover dito, tama na yan? Sapat na para patayin siya ng kanyang lethal S-class magic. Sa isip-isip ni Grid na malakas talaga siya, ang kanyang lakas, stamina, at agility ay mas mataas pa sa kanya. Iyan ang kahinaan niya, to the point na di niya maaari ang future value niya. Nababasag na ang ice, kung saan nakakulong si Piaro. Ang araw na magiging Sword Saint siya, at ang araw na magiging pinakamalakas siyang NPC. Malamang kakayanin niya ang isang dragon or something. Natuluyan na nabasag ni Piaro ang yellow, naiinis at sa isip-isip ni Earl Asher na nakarecover na siya. Hindi siya kapanipaniwalang halimaw, dapat may mas malakas na damage siya, bago ihanda ang kanyang S-class magic. Napaatras naman si Piaro dahil sa may lumabas kay Earl Asher na malakas na liwanag. Napahinto ito at sinasabi na nakakapag-absorb siya ng majority ng kanyang attack power. May barrier lang, kahanga-hanga ang kanyang magic power. Pero ang barrier na yan, kailangan niyang panatilihin ito ng matagal. Nabasag ni Piaro ang barrier, pero kapansin-pansin na walang reaction dito si Earl Asher. Sa isip-isip ni Piaro na mabilis siya kumilos habang ginagamit ang minimum ng amount ng shield's control at kasabay ng pagcasting. Great magician talaga siya. Higit sa tao ang level of concentration niya. Sa isip-isip ni Piaro na mas dapat niya siyang i-pressure, para pilitin siya na madalas magpakawala ng mga bagay. Naghahanda na ulit si Piaro na magpakawala ng peerless swordmanship. At ang papakawala naman niya ang ikalimang form, malapit na ang atake ni Piaro kaso na kumpleto na ni Earl Asher ang chanting ng spell. Bago pa tumama na block niya na ito, gulat na gulat si Piaro at sa isip-isip nito na ang sword key ay walang epekto. Immune siya sa damage, tumago si Earl Asher kay Piaro at ang spell pala na ginamit ni Earl Asher ay ang kanyang ultimate skill na Astral Projection. Astral Projection, ang kaluluwa at katawan ng caster ay naghiwalay ng 3 segundo. Ang caster ay maaaring makontrol ang kaluluwa, ang katawan ay nasa isang estado ng pagiging immune sa lahat ng pinsala sa panahon na iyon. Lahat ng mga target sa daan ng kaluluwa ay nagdedil ng kalahati ng kasalukuyang magic power ng caster, plus 1,030 na pinsala, napasok ng dugo si Piaro at pati si Grid na damay sa pag-atake ni Earl Asher at napasok na din ito ng dugo. Sinasabi ni Earl Asher na maraming beses niya ito emphasized, ang kanyang kalaban, ay ikaw, nakatanggap ka ng 40,985 na pinsala, nagdurusa ka ng kritikal na pinsala, sa isip-isip ni Grid na ang bastard na ito. Tumagos si Earl Asher sa katawan ni Grid at napasok ito ng dugo. Sa isip-isip ni Earl Asher na 3 segundo, sa isip-isip ni Piaro na nakalimutan niya ang kanyang guard. Ito ba ang astral projection tungkol sa narinig niya? Sabi nila, nasasaktan ang mga normal na tao na hindi ito ma-recognize ng lahat. Nararapat ito sa kanyang reputasyon, pasugad na si Piaro sa katawan ni Asher at sinasabi nito na paano ang shell na kulang sa substance. Bigla naman hamarang ang kaluluwa ni Earl Asher para pigilan ang pag-atake sa kanyang katawan. Sa isip-isip ni Piaro na ito ba ang magic shockwave na lumalabas pag bumalik ang kaluluwa mula sa astral projection state? Sa palagay niya na malakas na para deflect ang kanyang sword key. Ang kanyang magic power ay hindi kapanipaniwala. Pero ang kanyang layunin ay sa huli pa rin, pasugad na si Earl Asher kay Grid at sinasabi nito na paano siya tatayo pagkatapos ng atake na yan.
Tapusin niya sila dito, Grid, sa isip-isip ni Earl Asher na ang paggamit ng astral projection at ang pulubi ay delikado. Kailangan niya na matapos ito dito, biglang talsik si Earl Asher at sa isip-isip nito na isang sword key. Ito ay masyadong malakas para pigilan ang kanyang barrier sa kabila ng ito ay lubos na nakatutok sa pag-iwas sa physical attacks. Sa kabilang ng lahat, dapat marami na siyang pinsala. Paano niya ito nagagawa? At ano yan, yung kahindik-hindik na sword? Sinasabi ni Grid na nagulat ba siya na hindi siya namatay? Pero kahit ganun, mas magugulat ba siya kaysa sa kanya? Yung bigla siyang nagsuka ng dugo at parang nag-donate siya ng 10 bag ng dugo. Hindi niya pa sinabi na kung gusto niyang gumawa ng tama, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Nagulat ulit siya dahil parehong naiisip niya ang gagawin niya. Pinakawalan na ni Grid ang kanyang transcended link. Sa isip-isip ni Earl Asher na hindi ito pwede, mas malakas ang kanyang sword strike kesa sa pulubi. Ganito na siya kalakas agad sa mahigit 1 o 2 taon. Hindi ito pwede, ang alingaw-ngaw tungkol sa kanyang ginawa sa Reinhardt ay resulta lang ng mababaw na mga insentibo mula sa mga maharlika na nagtatago sa likod. Hindi ito pwede, ang walang talentong idiot na yan ay magiging ganito kalakas sa ilang taon lang. Ginamit ni Grid ang link, at sa isip-isip ni Earl Asher na hindi na mahalaga ang rare book ng pagma o ang kasal ni Bland. Ang kanyang lakas na kahit siya ay hindi niya kayang talunin sa ilalim ng kapangyarihan niya. Ang Great Magician Asher, cower mula sa flimsy power na nakuha niya sa isang fluke. Sa huli, ang lakas ng legend ay isang product lang ng panahon. Sinasabi ni Earl Asher na ang mga empire ay hindi matatayo sa isang araw. Panahon na nagbuo ng lakas nito, ginamit ni Earl Asher ang Inferno Harpoon. At gumawa ito ng malaking pagsabog, yan ang lakas niya na nagtatanggol sa mga wall ng Ethnal sa mahabang dekada. Hindi ito bagay sa isang katulad niya, sino ngayon ang nakakuha ng lahat ng swerte, maaaring mayroon. Ginamit ni Grid ang kill at sinasabi nito na bakit niya sinasabi ang tungkol sa oras. Ang mahalaga lang sa huli ay kung maaabot niya ang kanyang goal. Hindi yan ang dapat niya pakinggan, mula sa taong naglalaro sa oras ng iba. Ang panahon para abutin ito, talsik si Earl Asher sa isang puno. Napatitig na lang ito kay Grid, sinasabi ni Grid na bakit hindi niya subukan na sabihin. Duke Grid, nagmamakaawa siya na iligtas niya siya, sa isip-isip ni Earl Asher na naalala niya pa yung panahon na brat pa siya. Mahina ang katawan, walang talent na tingnan. Hindi niya nakikita ang sarili niya. Nagseselos siya at pagmamahal sa pag-aari ng iba at may tiwala sa mga mata na mabangis sa mahihinong ngunit sumusuko sa malakas. Ganyan dapat siya, pero ngayon may mga mata na siya na puno ng dignidad. May mga mata sa isang nilalang. Paano niya nabago ng ganito? Sinasabi ni Earl Asher na pareho pa rin yun kabastusan, siya ang sumere ng pangako. Bakit siya ang kailangan magmakaawa? Hindi niya alam kung may karagdagang aklat ng pagma o wala, at dahil dyan, nag-propose siya ng maraming rewards pati na rin ng sapat na oras para maghanap. Ngunit pagkatapos, nahanap ang rare book ng pagma, ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng pagnanais na kunin ito. At saka, ninakaw niya pa ang hinahangaan ng anak niya. Kahit siya ay nakaramdam ng galit sa kanya, hindi ba dapat na may higit na imbes pa sa kanya? Galit na galit at sinasabi ni Grid na totoong niloko niya siya, para gumawa ng reckless mission. Maraming beses na siyang nawalang ng buhay at nagsayang ng oras dahil sa misyon na yan. Pero ganyan lang siyang pinatay, sinasabi ni Earl Asher na mula nang nasettle na, dinala niya lang ito sa tiyak na conclusion. Pero I guess ngayong araw ay maaaring i-consider na paghihiganti ito. Ang kanyang kapayapaan bilang protector ng kaharian na ito sa loob ng mga dekada. Ito ay gumuguho sa harap niya, sino ang hindi man lang threat sa kanya noong nakaraan. Pero binigay niya yung trabaho sa kanya dahil at least mataas ang tingin niya sa kanyang tenacity. Ang kanyang kasalukuyang marangal na hitsura, siguro dumaan siya sa mahirap na panahon. Mula nang matalo niya siya, ang mga reklamo niya ay dapat parang umaangal lang. Pero hindi niya kayang sumailalim sa kanya, kaya patayin niya na lang siya. Sa isip-isip ni Grid na ang paghahanap ng pagmas rare book at ang mga bagay na ginawa niya pagkatapos ng pagpapalit ng klase ay dahil lahat sa kanyang pagsisikap, pero ang katotohanan na nakuha niya maging successor ng pagma dahil sa opportunity na ibinigay niya sa kanya. Sa panahon na yan na hindi siya makatalo kahit sino at kahit subukan niya ang best niya. Totoo din na sinisi niya siya sa mga bagay na hindi nag-work sa kanya. Dahil sa katangahan niya na pagsisisi sa iba,
Naging mahirap ang simpleng desisyon na ito. Nagbuntong hininga si Grid, at sinasabi nito na sige, tumigil na lang sila. Sinasabi ni Earl Asher na pinapatawad niya na ba siya? Yung nagtangka pumatay sa kanya, sinasabi ni Grid na oo, hindi niya alam mamaya, pero hindi niya naisip na patayin siya ngayon. Sinasabi ni Earl Asher na hindi isang simple na pansinin ang mga pag-atake ng Earl sa isang duke. Dapat may gusto siyang gawin niya. Tinignan ng masakit ni Grid si Asher at sa isip-isip nito na tignan niya ang lalaking ito. Naging generous na nga siya sa kanya, pero ang unang ginawa niya sa kanya ay nagduda sa kanya. Sinasabi ni Grid na anong klaseng tao ito, sinasabi ni Earl Asher na hindi siya ang taong gumagawa ng mga bagay na walang reward. Sa isip-isip ni Grid na kung ganito, hindi niya na lang pwedeng pansinin kahit nakakahiya na gawin. Sinasabi ni Grid kay Piero na tignan niya muna ito saglit. Kahit gumalaw siya kahit kunti, atakehin niya siya sa ulo. Tinatawagan ni Grid si Lowell at sinasabi nito na naririnig niya ba siya. Sinasabi ni Lowell na oo Grid, lahat ng Overgeared Guild members maliban kay Euphemina ay dumating na sa Riden. Kailan ba siya darating, Grid? Sinasabi ni Grid na nasa Patrayan siya ngayon, makakarating din siya dyan agad. Pero anyway, may gusto siyang itanong, kilala niya si Earl Asher, di ba? Kung hihiling siya sa kanya ng isang bagay, ano ang magandang hilingin? Sinasabi ni Lowell na tungkol ba kay Earl Asher, isa sa 10 pinakadakilang magicians ng kontinente pati ang Panginoon ng Patrayan. Mukhang tinapos niya siya para sa isang dahilan, kung NPC yan, may irerecommend siya sa kanya. Kung may pinakamalaking treasure na maaari nilang matanggap mula sa kanya, tiyak na ito. Iyon ay, sinasabi ni Grid na maganda yan, siya na ang bahala dito. Sinasabi ni Piero na masama ito, lihim siyang umaasa sa sandali na gumalaw na siya. Sinasabi ni Grid na ang lalaking ito ay sobrang mahalaga, paano nila siya gagamitin kung maglatag sila ng kanilang mga kamay. Sinasabi ni Earl Asher na huwag niyang palitan ng paksa at pumunta na sa punto. Sinasabi ni Grid na ibibigay niya sa kanya ang kanyang anak. Biglang napatahimik si Asher at biglang sumigaw at sinasabi nito na anong sinasabi niya, bastos siya. Hindi bagay si Bland, kahit iba na lang, ibibigay niya pa. Sinasabi ni Grid na nalaman niya kung bakit ang hirap ng personality niya. Nawala niya ang mahal niyang asawa sa sakit at ang kanyang pinakamamahal na anak ay isang warrior. Nahirapan siya kay Bland na mag-isa habang pinapahalagahan siya, di ba? Iwan niya siya sa kanya. Sinasabi ni Earl Asher na tumatawid siya sa ibang linya, demonyo siya. Patayin niya na lang siya, kahit ang kanyang katawan at kaluluwa ay masunog sa alab, hindi niya ibebenta ang kanyang anak. Sinasabi ni Grid na hindi ba magiging masamang sitwasyon para sa anak niya kung mamamatay siya. Sana hindi siya kailangang gumamit ng puwersa para maunawaan niya. May sumigaw at sinasabi niya na lumayo siya Duke Grid. Napatingin sila Grid at Earl Asher sa sumigaw, hinahabol ang kanyang hininga, at sinasabi na hindi na kailangang gawin yan. Siya si Bland, susunod sa'yo Duke Grid, nagmamakaawa siya na tigilan niya na ang pagbabanta sa kanyang ama. Sinasabi ni Earl Asher na paano siya nakapunta dito. Umalis na siya dito Bland, ang lakas ng loob niya na magdesisyon. Hindi niya kaya, sinasabi ni Grid na dahil babata siya? Mas mabilis siya kaysa sa papa niya sa pag-unawa sa sitwasyon. Mabuti ang pag-iisip niya, Bland, sinasabi ni Earl Asher na pigilan niya yung magaspang na bibig niya. Naghahanda si Earl Asher na umatake at sinasabi nito na kung hahawakan niya kahit isang buhok ng kanyang anak, ibibigay niya pa ang kanyang kaluluwa sa masamang Diyos na si Yatan. Para patayin siya on the spot, napatigil si Asher, dahil hinawakan ng anak niya ang kamay niya at sinasabi nito na father huminto na siya. Isipin niya na lang ang pag-alis niya para mag-aral sa ilalim ni Duke Grid. Nakikiusap siya na huminto na siya ngayon, tiyak na babalik siya pagkatapos maging mas maaasahan na anak. Hanggat hindi pa nangyayari, mag-ingat sa kanyang sarili at huwag mag-skip ng anumang pagkain. Kapag nagkita silang muli, gusto niyang makita siyang malusog at nakangiti. Nagbuntog hininga si Grid sa kadramahan ng dalawang mag-ama. At sinasabi nito na alam niya na walang kahulugan dahil siya ang kontrabida sa sitwasyon na ito, pero ang pinakamabuti ay makinig sa kanyang anak. Siya rin ay nasa ibang sitwasyon mula sa nakaraan sa isang paraan, kinakailangan niya ng mga tao, wala siyang luho para ilabas ang galit niya kung kanino, ang kanyang anak ay hindi niya kakainin kaya iwan niya siya sa kanya, papauwiin niya siya pagkatapos siyang palakasin, hindi ka lang niya kayang buhatin sa kanyang likod, mapapabaliktad ka pa niya.